Ang punang banal na misa, ang ating pong iginagalang at minamahal na Kora Paroko at Rector, Reverend Father Salvador Dasco Babalay Kaapat. Awitin na po natin ang pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, magalak tayo sa paghihintay ng Pasko ng pagsilang ng ating poong may kapal. Nudulog natin ang pasalamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng dakilang pag-ibig at awa ng poong may kapal. Habang tayo nagpapasalamat, nudulog natin ating mga panalangin kahilingan, kasama nating mga tagapagtangkilik, nabanggit at hindi nabanggit. Kung maging dapat tayo sa banal na pag-aalay na ito, buong kapakumbabaan, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan, ipahayag natin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo na magkapandahan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapantahan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngay aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinahahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan, pang magpakailanman ang kanyang paghahari. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa ating sumila ngayon, manunubos, Kristong poon. Ulitin po natin, sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa Diyos, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy, sa galak ay mag-awitan. Sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Hinihikayat tayo ni San Pablo na mabuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos bilang tugon sa kanyang kagandahang loob. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid,
Inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't nakapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay tatayo bilang papuri sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoon. Haleluya, haleluya. Ito'y balitang masaya. Manunubos sumilang na, sa ating Kristo poon siya. Haleluya, haleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador na Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Ireneo, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret ng Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinlangan ni Aring David, sabagat siya mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at sinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sabagat wala nang lugar sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas
ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan, nagpuri sa Diyos. Puri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong Poon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. Bakit may Pasko? Bakit may Pasko? Sapagkat mahal na mahal ng Diyos ang tao. Sapagkat mahal na mahal ng Diyos ang tao. Dakila ang pag-ibig na ito. Sabihin niyo sa katabi niyo, pinakamalapit sa inyo, mahal ka ng Diyos. Yan. May nagmamahal sa iyo. Ang Diyos. Amen. Mga kapatid, ang pag-ibig na yan, hindi lamang basta salita. Hindi lamang basta salita. Kanina, dinasal natin ang Angelos at hinahango sa Ebanghelyo ni San Juan. And the Word was made flesh. Nagkatawang tao ang salita at nakipamayan sa atin. Kumbaga, ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay nagkalaman. Ang pag-ibig at habag ng Diyos ay nagkalaman. Ang awa ng Diyos ay naging totoo. Sa katotohanan, ito'y nasa ating kasaysayan. Kung maalaala nyo, sa paglalakbay natin patungo sa Pasko, ang unang misa aguinaldo ay nagpaalaala. Inaabangan nila ang pagdating ng tagapagligtas. Kaya nga nagtanong sila kay Juan, ikaw na ba ang aming hinihintay o may madating pang iba? Si Juan ay nagpakatotoo sa pagsasabi sa kanilang, hindi ako, may madating na mas higit kaysa sa akin. At sa ikalawang gabi ng ating pagnobina, sa ikalawang misa aguinaldo, ipinakita sa atin, talagang ito'y totoo, hindi isang kwento-kwento, kundi dumaloy sa kasaysayan. Ikalawang misa aguinaldo, ipinaalala sa atin ang hanay ng mga saling lahi ng ating Panginoong Kristo. At sa takdang panahon, nang isilang ang ating Panginoon, sa takdang panahon, naganap ang pangako na ipinaalala sa atin, una, ng mga anak si Santa Isabel kay San Juan, at higit sa lahat, pangalawa, ng ating mahal na ina ay mga anak, at sinabi ngayon sa Ebanghelyo, sumapit ang oras ng kanyang panganganak. Sa takdang panahon, sa pagkahaba-haba ng hanay ng kasaysayan, dumating at naganap ang pagkakatawang tao ng tagapagligtas. Ang tunay na kahulugan ng pagkakalaman ng kanyang pag-ibig. Binantayan natin ito. At kahapon, at nung isang umaga, ano ang magandang tugon sa kabutihan ng Panginoon? Ang ating mahal na ina, si Santa Maria, ang sabi niya, pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Gumawa sa akin ang dakilang kataas-taasan ng mga kahangahangang bagay. Kaya sabi ng kanyang awit, my soul magnifies the Lord. Pinupuri ko ng aking kaluluwa, ng aking espiritu ang Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat gumawa siya ng kahangahangang bagay. At isa pang pagtugon, kahapon o kanina,
Si Zacarias, ipinakilala niya kung paano pinagpala ang tao sa pamamagitan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Si Propeta Zacarias, sa kabila ng kanyang katandaan at ng kanyang asawa, si San Juan ibinigay sa kanila. Sabi sa atin ng anghel sa pagsilang ni ng sanggol na si Jesus sa magitan ng kanyang mahal na ina, sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Kung magkagayon, bakit naganap ang tila imposible? Sapagkat ang pagtugon ay pakikibahagi ng tao sa Panginoon sa kanyang gawain. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit may Pasko at pinatunayan ng Diyos sa ating kasaysayan. At anong sinasabi sa atin ng Paskong ito? Tingnan ninyo, nung panahong iyon, tila imposible, bagamat alam nilang may hinihintay silang madating, subalit hindi talaga nila alam kung ano ang magiging kaganapan. Para din ngayon sa ating panahon, nauulit ang kasaysayan, nauulit ang mga bagay. Nung panahong iyon, sa ating ebanghelyo ngayon, anong sinabi? Nagpapatala sila. Nagpapatala sila. Alam ba nila yon? Hindi. Sapagkat gawa-gawa lang ni Herodes ang pagpapadala. Dahil kailangan malaman niya ang pagsilang na sanggol sa isang pagkakataon. Itong ebanghelyo ngayon, tunay yung pagpapadala sapagkat kautusan talaga ng lipunan. Ngayon, nagpapatala din tayo dahil kailangang malaman ang mga tao kung nanggaling saan-saan. Kaya lamang iba ang sitwasyon. Nag-iingat tayo sa panahon na ito. Nung panahong iyon, hindi nila tiyak kung anong magaganap. Ngayong panahon, hindi din natin tiyak kung ano ang magaganap. Subalit sa kabila nito, isang bagay ang tiyak, hindi nagpapabaya ang Diyos sa tao. Hindi nagpapabaya ang Diyos sa tao. Dahil, ano ang patunay natin? Sa haba-haba na kasaysayan, ang daming naganap sa paglalakbay ng pananampalataya ng Israel. Ang daming naganap sa paglalakbay ng ating Panginoon. May mabubuti, may masasama, may mga hindi maganda. Subalit, hindi yun naging hadlang upang sa gayon ang Panginoon Diyos sa mundo'y isilang upang ang pag-ibig at awa ng Diyos ay maging makatotohanan. At tila sinasabi din sa atin ngayon, walang makapaghahadlang sa pagsilang sa atin ng Panginoon. Anong sinasabi sa atin? Kung paulit-ulit ang kasaysayan, paulit-ulit ang kwento, sa paulit-ulit na paggunita ng Pasko, dalawang bagay sinasabi sa atin. Una, may bago. Laging may bago. Sapagkat ang kahulugan ng pagsilang ay bago. Subalit kung may bago, tandaan natin at huwag nating kakalimutan, pangalawa, may laging kailangan at laging kailangan, hindi pwedeng wala, ang laging nagpapanibago. Nagpapanibago. Tiyak may bago, subalit dapat laging nagpapanibago. Ang bago ay yung mga nadating. Ang nagpapanibago, binabalikan yung pinanggalingan. At anong pinanggalingan natin? Ang dakilang pag-ibig ng may kapal. Ang unang Pasko, yun ang ating pinanggalingan. Anong ating pinanggalingan? Ang Diyos. Sa makatuwid baga, ang sinasabi ng Pasko sa ating buhay, huwag nating kakalimutan, lagi nating pagpapanibaguhin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun ay isang bagay na dapat nating tanggapin. Sapagkat kung hindi tayo magiging bukas sa biyayang ito, kahit
abutin man tayo ng 1,000 taon sa mundo, paulit-ulit tayong magpapasko, walang mababago. Kung hindi natin tatanggapin ang katotohanan, dapat may isinisilang. At sa pagsilang, may pananagutan. At sa pananagutan, inuulit-ulit ito, laging pinagpapanibago, laging pinasisigla. Nawa mga kapatid, kung makatotohanan ng paghahayag ng salita ng Diyos, kung paano naganap sa ating kaligtasan, sa paglalakbay natin sa buhay, sana ang ating pagunita ng Pasko, hindi lamang isang tradisyon o pag-alaala, kundi tayo ay nagpapanibago ng ating pananampalataya. Tumayo po tayo. Ipahayag natin ito. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo. Titigil tayo sandali. Titigil tayo sandali. Luluhod muna po tayo. Tayo po'y magpapatuloy, tumayo. Isinilang ng mahal na Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula maparitutuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy at mga panalangin, ang ating mga inaasahan, taglay ang matinding kagalakan, dulot ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, sama-sama nating ipahayag. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa aming Santo Papa Francisco, si Rex Andreo na aming obispo, mga pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa, matutunan nawa nila ang pagpapakumbaba ni Jesus tungo sa buong pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng lahat ng mga bansa, mapukaw nawa sila ng liwanag, hatid ng pagsilang ni Jesus, upang ang kapayapaan ay tunay na manaig sa lahat. Gayon din sa aming mga puso, tahanan at pamayanan, manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahal namin sa buhay, na hindi namin makakapiling sa Paskong ito, lalong-lalo na ang mga doktor at nurse sa ospital at mga OFWs, madama nawan nila ang pag-iingat at kagalakang hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahihirap, mga mabababang loob, at mga itinakwil ng lipunan, sikapin nawa naming tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namayapa naming kapatid, tuluyan nawa silang lumigaya sa piling ng poong mahal. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami.
Idulog natin sa Diyos ating mga natatanging kahilingan. Higit sa lahat yung mga ipinangako nating ipagdadasal. Panalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, dinggin mo aming mga panalangin. Tuluyan nawang pukawin ng liwanag na hatid na Jesus kaming nasasadlak sa kadiliman. Pang makamit namin ang kapayapang walang wakas. Niling namin ito sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Susunod po ang pag-aalay. Tatayo po tayo. Malalangin kayo mga kapatid o itong ating mga sakripisyo ay kalugdan ng ating Panginoon Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng Pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kabahan, ay siya nawang magbigay dangal sa aming magtampo bilang tagapamagitan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapandahan, tunayan dapat di kay aming pasalamatan sa magitan ni Yesu Kristo aming Panginoon. Anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon kay aming nababanaagan, ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan na iya ang iyong sarili aming nakikita, sa magitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kay kailingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng pagpaparin sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Langit at lupa
Magluluhod po tayo. Ama naming banal, dapat rin ng kinapal, sapagkat sa may tanak naming Panginoon sa Kristo at sa banal Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubong ng may handog ang malinis na alay, sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasabo naming pakabanalin mo sa banal Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong sa Kristo na nag-utos na ipagdiwang na misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos sa inyo at sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkiyat sa kalangitan, samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos na Espiritu Santo at maging isang katawan, isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay ganihandog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit na iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Maria, ng Candelaria, ni Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni Santa Lucia naming patrona at kaysa ng lahat ng mga banal naming inaasang laging nakikiusap sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ni lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, si Alexandro, at ang mga obispo at ng buong kaharian at iyong piniling sambayanan.
Dinggin mo ang mga kahilingan ng mga kaito na tinipon mo sa iyong mahal na karaban. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong mga kapatid naming mga yumao at lahat ng mga lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang pinag-araanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng tangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapanayhan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon, kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na malaot, namimibi kami karaanan. Parasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kansay mong pagkahera. Maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaparesawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, pansamong raligtas na si Yesu Kristo.
Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pwede niyo nang batiin ng Merry Christmas. Itong ating Panginoon Kristo na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkaliwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maupo muna po. Muli po, salamat po sa inyong pakikipagkaisa sa misang ito na ating pinagdiwang bilang pagsalubong sa papanahonan ng Pasko. Pangalawa, sa kabila ng ating payak na kagalakan, ay ating ipinapaalaala ang pagsunod sa mga ipinatutupad na SOP ng ating pamahalaan. Kaya po, ipinapalaala, face mask, physical distancing, hand washing, hand sanitizing, thermal scanning, foot bathing, at log-in kung nagpasok ng simbahan. Huwag po nating kalimutan. Pangatlo ay wala po tayong pahalik ngayon. Yung ating nakagawian, nahalik tayo sa Santo Niño bilang tanda ng paggalang at pagsamba sa kanyang kinakatawan, si Jesus, ang ating Panginoon. Hindi po natin isasagawa yung ngayon. Kaya po, ipinapaalaala na huwag po kayong hawak, bawal ang pahalik ngayon, bawal ang paghawak sa mga imahin. Kaya nilagyan natin ng lubid diyan, huwag po tayong papasok sa lubid, huwag tayong lalapit sa imahen. Pwede po kayong magpa-picture kasi nakasanayan niyo yan. Kaya lang paalaala, pag nagpa-picture kayo, naka-face mask at may physical distancing. Ano po? Yan po yung ating paalaala. Ang misa po natin bukas, alas 7 ng umaga at alas 9:30 ng umaga. Yun po yung ating misa lamang bukas. Tumayo na po tayo. Nakalimutan ko po, pag alas 12, tayo'y makampana, mapatunog ng kampana bilang paghudyat ng takda talagang Kapaskuhan, pagsimula ng Kapaskuhan sa ating kalendaryo. Kasi ngayon, Pitsa 24 pa lang, inagap lang natin ang paghahanda. No po. So pag alas 12, huwag kayong magugulat, baka tulog na kayo o nagnonotsuge na, mapakinggan natin ang kampana. Panalangin ng misyon. Diyos samang mapagmahal, isinugo mo yung anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, pinalikuran at pinabayaan. Sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin. At siya ay nabuhay na maguli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Espiritu Santo ay sinugo sa mga apostol upang gawain ng iyong anak ay maipagpatuloy at akayin ang lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mo sa nakalipas sa 500 taon, marating ng mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya ring ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabi nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus na iyong anak
sa mundong winasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklurin nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu nang mayatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marugdo na paghahangad na makatulong sa iba na mananampalataya rin sa Panginoong Hesus upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalayan nawa kami at panalangin ng pinagpalang ina, ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya, ang matibay na pagmamahal at pamimintakasi sa mahal na ina, ang humubog nawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus, laging handang maisugo at maging masinurin sa anumang kanyang ibigin. Niling namin ito sa magitan ni Kristong anak mo, na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos sa pagbabasbas at hilingin ibasbasan nating mga mahal sa buhay saan man sila nandoon. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung magkatawang tao anak na mayang mahal at magdulot ng liwanag sa banal na gabing ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel upang ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa iyong ng tuwa, upang mahatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng kapayapan at lugod-lugod bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalaing kayong lahat, dakilon Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa na patuloy na naglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Merry Christmas. Binabati na natin ng Merry Christmas yung mga tagapakinig natin sa Facebook Live na hindi natin mababati agad mamaya. So, salamat po.